another day, another adventure. Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So ang biyahe natin today, mga ilang linggo ko din pinaghandaan, pinag-isipan, pinagplanuhan, and finally the day has come. Today is the day. Babiyahe tayo ng Aurora. So doon tayo magka-camping. Pero naisip ko, total hindi naman ako nagmamadali. And since apat na probinsya yung dadaanan natin, dadaan tayo ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija. So, might as well, explore natin yung mga lugar na yon and tignan natin kung anong madidiscover natin, di ba? So, umalis ako ng bahay ng 12:30. And ngayon, I'm already, nag-drive na ako for about an hour. Nagpa-full tank na tayo. Actually, hinintay ko talaga mag-Tuesday. Kasi in-announce nila na ibababa ang gasolina ng 2 peso per liter. So, magpapa full tank ako. So, malaking bagay din yun. Ang laki ng discount natin, di ba? Kung 2 peso per liter. So, nakapagpa full tank na tayo and we're on our way. I think dedire-diretso na ako ng Bamban, Tarlac. And the reason why dadaan ako ng Bamban, Tarlac is because of the infamous Pogo. Siyempre, total along the way din naman siya. Gusto kong makita ko anong itsura ng Pogo sa Bamban, Tarlac, no? And nung 2020 ba yon nung nag-Southeast Asian Games, di ba nagpatayo sila ng cauldron na kung ilang milyon din yung ginastos, naging controversial din siya. Tapos nagpatayo ng Athletes Village na ginawang COVID facility nung pandemic. After researching, nalaman ko na parang nandun din yata siya sa Banban or somewhere dun sa area na yon. So, it's like hitting 2 birds with 1 stone. Papasyalan natin yung Southeast Asian Games na cauldron and yung Athletes Village and then sa Banban Pogo. Okay? So, samahan nyo ako guys. I'm sure that this is going to be a very fun adventure. Let's go! Paint the sky your favorite color. Grabe ang lakas ng ulan. Pero mga ganitong panahon ang paborito ko talaga. Ewan ko kung bakit. Parang feeling ko ang sarap-sarap mag-drive kapag umuulan sa labas. Yun nga lang, huwag lang tayong babahain. Time check, 2:55 ng madaling araw, mag-aalas 3 na. Naghahanap na lang ako ng gas station para makapag-CR. Tapos maghahanap tayo ng safe na mapaparkingan para makapag-stealth camping and matulog siguro mga 2-3 hours, makapagpahinga tayo. Tapos tsaka natin ituloy-tuloy yung biyahe natin. Hopefully magising tayo mga 6-6:30, walang traffic. Hindi ko kabisado tong lugar na to. Nasa MacArthur Highway ako. Hindi ko alam kung anong oras nag-uumpisa yung traffic dito. Pero sana pagising natin ng mga alas 6 wala pang traffic para dire-diretso biyahe natin papuntang Pampanga. Kuya, saan na CR niyo? Etong cell select. Salamat! Okay, tapos na tayo mag-CR. And ang gagawin natin ngayon, may nakita akong McDo paglagpas nitong Shell na to. So, daan na lang tayo sa drive-thru. And then, order ako ng makakain bago matulog. Tapos maghahanap tayo ng parking spot. Yung safe. Okay, so nakahanap tayo ng parking spot. Mukhang safe naman dito. At nasa loob kasi tayo ng munisipyo. So, titignan na lang natin kung pwede tayo magpaalam. Maghanap tayo ng tao, ha?
Parang sarado. Alam. Pumunta ako dun sa City Hall. Ang kaso walang tao. Magpapaalam sana ako kung okay lang na dito ako magpa-park hanggang magpaumaga. Okay, so nandito tayo sa pamahalaang bayan ng Giginto. Pumunta ako doon sa pinaka-building, kaya lang sarado, tsaka wala akong makitang tao. Magpapaalam sana ako kung okay lang na dito ako magpa-park at tsaka dito ako magpapaumaga. Kaya lang walang tao eh. So, mukhang safe naman at tsaka feeling ko public parking naman to. Tsaka malayo tayo sa highway, at the same time maliwanag. So feel ko safe naman dito. At saka may mga dumadaan-daan din pumapasok ng munisipyo. So mukhang safe naman, kaya dito na tayo magpapaumaga. Kakain muna ako ng binili ko kanina, and then medyo iidlip tayo ng mga ilang oras. At itutuloy natin ang biyahe natin pag maliwanag na. So see you in the morning. Ang ingay ng truck. So, 5 o'clock na pala. Kaya pala parang dumadalas na yung ingay ng truck. Parang dumadami na yung dumadaan. Tingin ko parang nakaidlip naman ako kahit na 1 oras lang yata. Power nap. Pero much better kesa naman wala kang. Pero okay na yon. At least nakapagpahinga tayo. Buti na lang nag-prepare ako ng kape kagabi. So meron tayong instant kape na may init. Coffee. Init pa. Init pa. Pero parang kailangan na natin lumayas dito kasi parang paingay na siya ng paingay. Another day! Good morning! Ganda ng sikat ng araw, oh.
So, nakatulog tayo siguro isang oras na. Mapayatang isang oras. Kasi nung sabi ko matutulog ako, nood pa ako ng video sa YouTube. Tapos nakatulog ako ng oras na po. Siguro mga 1 hour. Nakaidlip ako. So, ngayon, nandito tayo sa Kalumpit. So, dire-diretso na tayo ng hanggang Tarlac. Or, hindi ko alam. Siguro, stop over tayo sa Pampanga. Bahala lang. Ang dami ko nadadaan ng Parisan. Uso-uso siya ngayon. Tapos meron ako nakikitang Balbacoa. Ano ba yung Balbacoa? We're now in Mexico, Pampanga, and as you can see, Mount Arayat. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Okay, so nandito na nga tayo sa Banban, Tarlac. Banban, lagi kong sinasabi Banban. Bamban. Nandito na tayo sa Bamban, Tarlac. Ngayon, hahanapin na lang natin kung saan si Alice Go. Pupuntahan natin yung munisipyo ng Bamban dahil diba yung Pogo nandun sa likuran lang. So, malapit na tayo. Siguro mga 5 to 10 minutes. Wala pang 10 minutes, nandun na tayo. Nandito na tayo. Sige na nga. Nandito na tayo sa Pogo. Puntahan natin. Okay. So, drive-by lang tayo sa Banban Municipal Hall. Pero wala naman tayong gagawin. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Pwede na tayong lumabas. So literally, ang Pogo, nandun lang talaga sa likod niya. Hanapin natin kung saan ang daan. Establishments siya dito sa labas. Ikot tayo. May mga establishments siya sa labas pero mga sarado na.
Actually, meron naman Pogo sa Cavite. Halos araw-araw ko ang dinadaanan. Pero syempre, parang mas controversial yung Pogo dito sa Bamban. Kaya, ayan, binisita natin. Gusto ko sana magpalipad ng drone, kaya lang tinatamad ako. Kaya hayaan mo na. Okay na yan. At least napuntahan natin. Ang Pogo ni Alice Go. Laki. Wala akong machika dahil ako'y tulala. Tulala sa antok. So nasa New Clark City na tayo. Papunta na tayo ng Athletes Stadium. Kuya, hinahanap ko yung cauldron. Cauldron? Doon po sa stadium. Nakakapasok ba doon? Opo, ma'am. Saan yun banda? So yun lang po muna, maglagin po muna tabi natin. Maglalagin. Sige pa. Ayan, kailangan daw mag-login. Login muna tayo. Good morning, kuya. May babayaran, kuya? Ay, wala po. Wala. Login lang. Okay, salamat. Oh, ayun na. Wala naman daw bayad. Pero kailangan mag-login lang. Grabe, ang ganda dito. Pero parang sayang, ano? Parang hindi siya nagamit na after ng Olympics or after ng SEA Games. Ito yung Athletes Village. Ito yung cauldron. Okay. Grabe, hindi ko kaya yung init. Magpayong tayo. Ewan ha, parang napakamahal ng ginastos para sa cauldron. Parang hindi naman siya ganun parang hindi naman ganun kabongga. Pero kayo na humusga. Parang milyon daw yata yung ginastos dyan, diba? Parang 10,000 pwede na.
Pwede magtanong? After ng SEA Games, nagkaka-event pa dito? O madalang na lang? Hindi naman po madala kasi inaano po yan ma'am. Ni-schedule po nila eh. Anong mga events ang ginagawa Meron dito? po ma'am, meron po tayong ano, sa September 17 po, meron po tayong football. Championship po. Football, ano yun? American Asia po, football Asia or po. soccer? Yung, Ito po yung soccer po. yung soccer, yung ano, ganon. Oo. Talaga. Sa September yon. September po. Sinong anong mga Asian po maglalaban? Asian. Oh. Sige, salamat ha. So sa September meron daw football match, mga Asian teams. So at least nagagamit pa siya, di ba? Kasi parang sayang naman kung hindi siya magagamit. Ang ganda pa naman, no. So, ito yung stadium. Tapos napuntahan na natin yung cauldron. Sakay ulit tayo ng sasakyan and then ikot tayo dun sa Athletes Village. Ayan, o. Tanong natin kung may mga nakatira. Kasi di ba ginawang ano to, quarantine facility nung lockdown para sa mga COVID patients. Tingnan natin. Good morning. Ito yung Athletes Village, di ba? Village po. Building A po. Pero ginagamit pa rin ng mga athletes to. Yes po. Okay. Ano yung mga units na pinibenta yun dito sa government Residence housing? po. Dito sa kabila po. Yung kabila dito. Government housing yun, di ba? Residences po. Hindi po, private po yun. MTD po. MTD. Bali locators po ni BCDA. Okay. Sige, salamat. Magkamukha kasi siya. Hindi ka. Ha? Sige, salamat. Okay, so ito yung Athletes Village and Athletes Village pa din siya hanggang ngayon. Hindi ko lang alam kung sino mga nakastay dyan. Tapos yung isang compound doon sa kabila, yun yung sabi kanina doon government housing, pero sabi naman ni Kuya private naman daw. Anyway, okay, labas na tayo. Okay, last look, Athletes Village. And then ito yung National Government Housing. Pero alam ko di ba ginamit din yan for quarantine facility? Ewan ko. Parang weird naman kasi na nagpatayo ng condo for sale dito sa loob. Wala namang kahit anong establishments dito maliban dito sa mga sports facilities.
Thank you po. Okay, so nakapunta na tayo ng Pogo sa Bamban. Nakita na natin ang Cauldron at saka ang Athlete Stadium at saka yung Athletes Village ng New Clark City. So tapos na tayo sa sightseeing. Ngayon, anong oras na? It's almost 9 o'clock. Tayo ay maghahanap na ng... Ano bang hanapin natin? So nandito na tayo, malapit na. Paakyat na tayo ng bundok. Mga 10 minutes na lang according to Google Maps. Ikot ko muna kayo dito sa campsite natin for today. Nakita nyo ba yan? Ang ganda!